pag-uwi niya sa kanila ay hindi siya mapalagay. Para siyang isang teenager na ngayon lang nakaranas na dalawin ng isang manliligaw sa bahay. Hindi niya sinabi sa kanyang mami at daddy na darating si Jess. Nahihiya siya. At paano kung hindi pa naman pala totoo ang sinasabi ng lalaking iyon na dadalawin siya nito ngayong gabi. Nag-shower siya at pinili niyang isuot ang isang bulaklaking house dress. Lampas tuhod ang haba niyon, haltered ang itas. She was so sexy in that attire. Sinuot niya ang sandals niyang sexy rin sa paa. Nag-spray pa siya ng cologne, nagpahid ng manipis na lipstick at naglagay ng baby powder sa kanyang pisngi at sa leeg na hindi naman niya dating ginagawa kapag naligo na siya sa hapon. She just stayed in her room. Ayaw niyang bumaba sa sala o sa kusina dahil ayaw niyang maabutan siya ni Jess doon. Pero hindi naman siya mapakali sa kanyang kwarto. Narong hawakan niya ang kanyang cellphone, narong magbuklat siya ng magazine, narong suklayin niya ng suklayin ang kanyang buhok. Paikot-ikot siya sa kanyang kwarto. Napakislot siya nang makarinig siya ng nahihinang katok sa pinto. Pagkatapos ay iniluwan niyon ng kanyang mami. Hindi niya alam kung nagtaka ito sa kanyang ayos. Yes, mami? Kunwa ay tanong niya. Nakaupo siya sa couch. May bisita ka. Nakangiting wika nito. Sino ho? Kunwa ay tanong niya. Si Jess. Ang kanina ay kumakabog na dibdib niya. Ay pakiramdam niya ay nagrevolusyon na. Dumadagundong na yon ngayon. Sige ho, susunod ako. Na makatalikod ng kanyang mami at inailapat nito ang pinto, ay lumapit siya sa tokador at kinausap niya ang sarili sa salamin. Ano ka ba, Joanne? Easy ka lang. Lalaki lang iyan, si Jess lang yan. Bakit ka ba kinakabahan ng gusto? Cool ka lang, okay? Everything is under control. Huminga muna siya ng malalim ng 3 beses bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Habang bumababa siya ng hagdan ay nakita niya ang binatang kausap ng kanyang daddy at mommy. He was wearing a white short-sleeved polo at khaki cargo pants. Ang mahabang buhok niyon ay naka-ponytail, and he had a bouquet of red, white tulips, ang paborito niyang bulaklak. Ngiti-ngiti ito sa kanya. God, that killer smile. Nang nakalapit na siya sa mga ito ay nagpaalam na siya sa kanyang mommy at daddy. Dito ka na mag-dinner, iho. Ay ng mami niya. Sandali at titingnan ko sa kusina kung okay na ang pagkain. Hinawakan na nito ang braso ng kanyang daddy at niyaya nito na ipapasok sa kusina. Inalok niyang maupo ang binata bago siya naupo sa isang single sofa. Ang kanyang dibdib ay hindi pa rin nababawasan sa kaba. Buwisit na puso ito. Kung bakit ba naman ang pagkakalakas-lakas ng kabog? Sa katapat na mahabang sopa na upo ang binata. Nakatitig lamang ito sa kanya. Hindi pa rin naaalis ang nakintal ng ngiti sa mga labi nito. Bahagyang na-expose ang maputing ngipin. May balak pa yatang ma-discover sa toothpaste commercial sa loob-loob niya. Niabot niya nito sa kanya ang pumpo ng tulips for you. Thanks, sabi niya. Illogical kung itatanong pa rin niya kung paano nito nahulaan ang paborito niyang bulaklak. Of course, kung sino nagsabi kung saan siya nakatira, siguradong doon din ito nalaman ang paborito niya. How was your day? Unang tanong nito. Nagkipit balikat siya parang nabawasan ang kabang naramdaman niya. Fine. Ako hindi ako okay. Bakit naman? Maghapon akong hindi makapag-concentrate sa trabaho. Absent na yung order feeder ko sa bodega. Ako ang gumagawa ng trabaho niya. Hayun, bulilyaso. Mani-mani ang quantity ng i-check sa outgoing department. At alam bang bakit? Bakit? Maghapon ka kasing laman ng utak ko. Hindi ka mawala-wala roon. Do you think basta-basan lang ako maniniwala sa mga pambobola mo? Men like you are used to saying things like that. Madala lang ang babae sa pambobola. Why didn't you try me? Sagutin mo ako ngayon. Kahit bukas na bukas ay magpapakasal na tayo. Nagbrush siya ng todo sa sinabi nito. O, di hindi ka nakapag-reaction. Bakit hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? You're too good to be true. That's it. I'm of age already para mambola at
At hindi ka na rin teenager para bulahin. You're right, 29 na ako. Hindi na dapat bulahin, lalo pa't mas bata sa akin ang bobola. Bakit ba masyadong concerned sa edad? 2 years lang ang age gap natin. Kaya nga, 2 years is big gap kapag ang babae ang mas matanda. Who told you that? Wala. That's what I want to know and feel. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na ako hanggang maaga pa. Rational thinking. Bakit si Elizabeth Oropesa? She was already close to 50 pero ang pinakasalan niya ay 26 lang. And there are a lot more. Pues, iba ako sa kanila. Huwag mo silang itulad sa akin. Hindi kita ginagaya sa kanila. I was just stating facts and of course, you're much younger than Oropesa. And what? Nagkulma siyang galit. And I love you. Mahinang sabi nito, halos paanas. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya maka-up ng anumang sasabihin. So, anong sagot mo? Anong gusto mong isagot ko? Kung anong nararamdaman mo? Kung anong talagang feelings mo at sana lang magpakatotoo ka sa sarili mo, darling. Ang kulit mo talaga. Huwag mo akong tatawagin darling at ayaw ko tatawagin mo ako. I'm sorry, hindi kita type. Dahil lang sa age gap natin, hindi mo na ako type. Hindi lang iyon. Ano pa? Yung long hair ko, does it matter? Hindi rin iyon. Basta hindi kita type. Ang sakit naman nun. Totally honestly, ngayon lang ako nabasted. I just broke up with my girlfriend 2 weeks ago. Ngayon lang uli ako nanligaw tapos busted. Ang sakit pala. Parang gusto niyang bawiin na kanyang sinabi. But don't take it na sumuko na ako. Because I'm not. Ngayon lang ako matcha-challenge in courting a girl sa buhay ko. Liligawan pa rin kita hanggang sa mapao kita. Masusi ang pagkatitig nito sa kanya. Halos manuot sa kanyang kaibuturan ang tingin nito. She felt relieved sa sinabi nitong iyon. At pinanindigan na niya ang nasimula niyang pag-ukunwari. Pwes, magsasayang ka lang ng panahon. Tingnan natin, anitong puno ng kumpiyansa sa sarili. Magsasalita pa sana siya nang bumukas ang main door at iniluwa niyon si Cheska. Agad itong lumapit sa kanila. Hi! Nakatitig ito na hawak niyang bulaklak. Wow naman, ang sweet talaga ni Jess. Ang swerte talaga ni Ate Joanne. Kumusta pinsan? Bati nito sa binata. I'm fine. Alam mo bang kahapon lang ay nag-ilusyon ako. Nabibigyan mo ako ng bulaklak. Aniyang sa kanyang pinsan na himig nagbibiro. Sorry, nabihag na ng puso ko ang pinsan mo. Sabi ng binata, okay lang, swerte ka kay Ate Joanne. Yan ay kung papasagot mo siya. Pinigilan niya ito, just kakilala niya ito. Walang preno ang bibig nito, kaya nagsimula na itong magsalita. Oops, I think I have to go upstairs. Magpapalit ako ng damit. Three is a crowd. Bye, Kuya Jess. Sabi pa nito, tumakbo pa kaya sa hagdan. Nakakatuwa yung pinsan mo, ang binata ng silang dalawa lang nag-uusap. Kaya mas bagay ni Cheska ang biglang lumabas sa bibig niya. Tumaas ang kilay nito. Really? Oo naman, you have the same lingo. Bakit pa kung kani-kanino mo kayo tinuturo? Ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko, ikaw ang ihaharap ko sa altar. Gumapang kilabot sa kanyang buong katauhan sa sinabi nito. Lihim siyang nagpasalamat nang lumabas ang kanyang mami mula sa komedor. Para kasing nagsisikip ang kanyang dibdib sa nag-uumapaw na kaligayahan. Handa na ang mesa. Dumulog na kayo at tatawagin ko lang si Cheska. Narinig kong dumating na siya Ano yung kanyang mami. Hindi nagpapilit pa ang binata. Nauna pa nga ito sa kanya. Let's go. Masama raw pinaghihintay ang pagkain. Feeling at is ibinaba niya sa center table ang hawak niyang bulaklak at nauna na siyang pumasok sa dining room. Natapat namang masagana ang hapunang ihanda ng kanyang mami. Paksiw na lechon, adobong pusit at sinigang na baboy. Para sa dessert ay may leche plan. Hindi niya alam kung nagpapalakas lamang ang binata sa kanyang mami dahil panay ang puri nito sa luto ng huli. Ito ho ang pinakamasarap na lechong paksiw na natikman ko sa tanang buhay ko. Sabi nito, pagkatapos nitong sumubo, ang sarap ng sauce. Ngumiti ang kanyang mami. Mang tumas lang yung sauce na yan, Jess. Hinulaan ko lang ng maraming paminta. Ganon po ba? Sasabihin ko nga po sa cook namin. Subukan ang Mang Tomas. Itong sinigang swabing-swabe ang asin. Masarap.
Pero pasensya na ho, hindi ako kumakain ng pusit. Wala ho kasi akong dalang toothbrush. May late night appointment ho kasi ako mamaya. Nakakaya naman ho kung mangingitim ang mga ngipin ko. Naghari at nawawanan sa dining room. Pinakamalakas ang tawa ni Cheska. Tuloy pati siya ay nahawa na sa pagtawa. But in her mind, gusto niyang isipin may date lang ang binata pagkatapos itong manggaling sa kanila. Nagseselos ba siya? Sa tingin niya sa kanyang mami at daddy, masyadong naaaliw ang mga ito sa binata. Kahit minsan ay hindi nag-imbita sa kanyang mami at nang hapunan sa kanyang mga manliligaw, ngayon lang. At nakipagtawanan pa ang mga ito sa binata. Hindi kaya halata ng mga itong may nararamdaman siya para sa lalaki? Kaya magandang pakikitungo ng mga ito rito? 8:30 nang magpaalam ito. Inihatid naman niya ito hanggang sa pintuan. Ganoon naman ang ginagawa niya sa lahat ng dumadalaw sa kanya sa bahay. Nauna nang umakyat sa kwarto nito si Cheska. Magre-review raw ito ng exams nito bukas. Ang kanyang mami at daddy ay nagkape sa coffee nook sa gilid ng living room. Lumapit siya sa mga ito. Gusto ko, Jess. Sabi agad ng kanyang daddy. Pagkaupo niya, ako rin sabad ng kanyang mami. Hindi ba kayo napepreskuhan sa kanya? Hindi, sabay ng sagot ng mga ito. Nagiging totoo lang yung tao, ayang kanyang daddy. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Di ba mami, ganun din ako nililigawan pa kita. Ay naku, oo, ano bang yung daddy mo? Kahit ang layo Santa Cruz sa Maynila, every other day ay pumupunta siya sa bahay para formal na umakyat ng ligaw. Napangiti siya. Ilang beses na niyang narinig ang kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Nakita lang ng kanyang daddy sa isang binyagan ng kanyang mami. Naganak sa binyag sa isang kaibigang taga Santa Cruz ng kanyang daddy sa isang Manileño. Bisita naman doon ng kanyang mami. Ganon kasimple ang simula. Hindi na tinigilan ng kanyang daddy ang babaeng magiging mami niya hanggang sa napasagot at pinakasalan niya ito. Nagpatuloy ang kanyang daddy. Ang unang niligawan ko ay ang lolo at lola mo. Mahilig sa sabong ang lolo mo. Kaya palagi ko siyang narigaluhan ng manok na panabong. Ang lola mo naman na palagi kong pinupuring ng mga luto niya, kagaya ni Jess. Gusto niyang matawa. O, diba, nang bobola nga yung si Jess? Hindi pang bobola yon. Sagot ng kanyang daddy, strategy ang tawag doon. At saka talaga nang masarap ang luto ng mami mo ah. Wala na, magaling nga si Jess. Huli na nito ang loob ng kanyang mga magulang. Mas bata siya sa akin, daddy. Ano yan? Ayan ka na naman, anang mami niya. Huwag mo isipin ang edad. Mami, granting na isinasantabi ko ang age gap namin. Ngayon pa lang siya nagsisimulang manligaw eh. Hindi naman namin sinabing sasagutin ko na agad siya. Ang gusto lang namin ay buksan mo yung puso mo dahil hindi ka na nga bumabata. At kung kami naman nagtatanungin the best siyang si Jess kung ikukumpara mo sa mga manliligaw mo. Ayang kanyang daddy. Husto sa forma yung iba eh. Alam mo anak, lalaki ako. Alam ko kung sino ang totoo sa hindi. Gustong malunod ang kanyang puso sa sinabi ng kanyang daddy. Ang sarap pala ng feeling na ang lalaking gusto mo ay gusto rin ng pamilya mo. Kapag hindi niya napigilan ang kanyang sarili, baka makalimutan niya ang dalawang bagay na inaayawan niya kay Jess. Pero nakapagsalita na siya rito. If she would give up soon, ano na lang iisipin nito sa kanya? Kung sakaling sasagutin niya ito, it would take time siguro. Masarap palang maligawan ng kagaya nito. Insistent, consistent, at persistent. Oo nga, at 3 araw pa lang silang nagkakilala at ilang beses pa lang silang nagkakausap. Pero para kilalang kilala niya ito. Ginagawa niya ito ang mga sinasabi niya. Hanggang sa makapasok siya sa isang kwarto, ay si Jess pa rin ang laman ng kanyang isip at puso. Pagpalit na siya ng damit ng tulog at nahiga na siya sa kama ay okupado pa rin ito ang kanyang utak. It was already 10:30 at kailangan niyang matulog dahil bukas ay marami pa siyang trabaho. Bukas ay sa sukat branch ng supermarket siya magre-report para sa merchandising. Para antukin siya ay nagbasa siya ng English romance pocketbook. Pero sa halip na antukin ay lalong tumimo sa kanyang utak ang itsura ng binata. Pakiramdam niya ay magkahawig na nito si Timothy, ang bidang lalaki sa kwentong binabasa niya. Napangiti siya, naloloka na yata siya.
Pinatong niya ang pocketbook sa bedside table at gumayak na siyang matulog nang mag-ring ang kanyang cellphone. She wondered kung sino ang tatawag sa kanya ng ganoong oras ng gabi. Napangiti siya nang makita niya ang nakarehistrong pangalan na tumatawag. Naisave na niya ang pangalan ni Jess sa kanyang phone book. I just want to say goodnight. Anito nang nakapag-hello sa kanya. Okay, good night. Hey, wait, huwag ka muna mag-hang up. Napangiti siya. O, akala ko ba mag-good night ka lang? Ikaw naman, gusto ko lang marinig ng matagal-tagal ang boses mo. Bulero ka talaga. Baka nga galing ka pa sa date yan. Hindi ako nang bobola. I just got a deal tonight. Kaya ikaw ang gusto kong unang makaalam. Ano naman yun? I'm going to China for 2 weeks from now. Nakausap ko na yung Chinese na nagsusupply sa akin ng mga novelty items na i-carry ng trading company namin. So, 2 things. Happy ako dahil na-close ko ang deal. Malungkot din dahil sa isang buwan akong mawawala. Hindi kita makikita. Parang kinurot ang kanyang puso. Nalulungkot din siya pero hindi niya pwedeng aminin iyon. Ang corny, no? Sa totoo lang, masayang-masaya ang pakiramdam niya sa pagtawag nito at nabaon niya hanggang sa kanyang pagtulog ang pakiramdam na iyon.